anong sitwasyon sa tingnan mo, pati dito sa loob ng truck, linumot na sa lamig. Tip ko sa inyo, kung kailangan nyo na panguskos, pinatok na kami ng pulis. Yes, ayan, Cortez La Prairie, sarado. Sinarado na nila. Tayo rito. Alright guys, ayan. Sarado na. Dito na tayo guys sa Cortez La Prairie. Ayan pahinga natin yung sitwasyon. Ibang sitwasyon dito. Tumabi ako rito. Doon pa yung linya. Mabanti ako rito kasi baka mamaya hindi makita ng mga ibang driver, magkaroon pa ng problema. At least ako sa malayo kasi sa may kwitan to. Cortez La Prairie, City of Possibilities. Snow. Makikita nyo guys ipapas ko ulit dyan sa screen ninyo. Doon sa Manitoba 511 makikita nyo yung close dyan. Ewan ko doon sa kabila, sarado rin. Wala ring wala rin sasakyan doon sa westbound. Wala rin sasakyan guys. Wala tayo lang tayo maroon dito. Kailangan natin sasakyan sarili natin dito. Ayan guys, temperature 65. Dito lang tayo hanggang sa makita yung update guys. Ito yun 511. Ito nyo 511. Ito yung Winnipeg. Yun yung Winnipeg. Ito, nandito tayo ngayon maliit na to. Cortez La Prairie. Ito ang tinuturo ko. Cortez La Prairie na yan. Yan. Hopefully makita natin. Ito. Dito tayo eksakto kung saan yung sign na yan nagsasabing ayan, Cortez La Prairie. Yan, nakita nyo, halos wala ka nang makita. But anyway, dito natin malalaman kung magbubukas sila guys. Itong apps ng ng Manitoba 511. Dito natin malalaman ng update. Okay guys, nagbabalik lang kay Tracker na. Dito pa rin tayo sa Trans-Canada Highway 1 Cortez La Prairie. Tayo. Tapos tayo guys, tapos. Wala, tinabi na tayo rito. Wala na. Babakita ko sa inyo kung gaano kalayo na lang mula dito hanggang doon sa sa Torque Enterprise, since naman i-drop ko na lang ito sa Torque Inter. Listen. Torque Inter. Start new road. Going to Torque Int. In 4.5 miles, turn left on Highway 1. Yan. 82 miles na lang. Sabihin na lang natin tumatakbo sana ako ng mga 100 o 30. Let's say sabihin nga 2 oras na lang ang
bibiyahing yan. Kaso wala sarado ang ang highway pa rin hanggang ngayon. Maliwanag pa kaganina, di ba? Oh, nag-frozen na pati yung ko, hindi. Ayaw na bumaba, kita nyo. Pinipin. Oh, wala na, frozen. Tayo na. Ayaw mo na muna. Baka mamaya mapersa, masira. Painitin lang natin, percent na Nagbuhat din kasi ako kanina ng konti. Nag-weights ako kaya medyo mainit pa ang katawan ko, pero siyempre malamig na. Kaya nyo, magta-3 oras na tayo naka-sleeper berth dito. Tenga na tayo. Nandito pa rin tayo kung saan tayo nag-park kaganina. Wala na guys. Natin ko ng mga sitwasyon na nasa anong sitwasyon sa itong sitwasyon sa tingnan mo pati dito sa loob ng truck. Linumot na sa lamig. Ayan guys, itong sirang credit card, tip ko sa inyo kung kailangan nyo ng panguskos sa truck nyo, ito. Ito ang gamitin yung panguskos, yung hindi na ginagamit yung wala nang pin, ganyan, o kaya yung expired na credit card nyo, o kung may makita kayong yung mga binibigay na parang card dyan sa flying J, ganyan, hindi ginagamit, yan pwede yung panguskos. Alam mo, sobrang lamig yan guys, pinapasok na ako ng lamig. Nakita natin sa ang lakas ng hangin eh. Nagbuhat kasi ako kanina, katatapos ko lang magbuhat, kaya medyo nag-build up siya rito ng alamig kasi pinatay ko yung truck ko. Mainit ang katawan ko, pinagpapawisan pa rin ako kahit na ganito nga kalamig nga. Kasi nga siyempre nagbubuhat tayo, sanay tayong pagpawisan eh. Nag-lock na siya dito, sa likod ang nag-lock. Doon sa kabila ito. Makita natin yung doon. Ito rin sa harapan, wala na rin. Hindi ko na rin makita. Ginabi na tayo. 3 oras na, hindi ko alam kung hanggang kailan ito guys. Baka abutin pa tayo hanggang umaga, wala na. Pero grateful pa rin. Bakit kanyo? Siyempre wala tayong magagawa kasi alam nyo sa totoo lang, Canada, ang weather talaga ganyan eh. Kaya kapag kaganyan na yung sitwasyon, mas medyo na yung matingga tayong ganyan kaysa naman yung pwersahin natin tapos maaksidente tayo. Siyempre sinisikap ko guys na tumagal din naman yung yung truck ko. Gusto ko rin naman mabayaran nito na walang maging problema. Di bali ng marami tayong losses sa mga nakaraan kasi sa mga nakasunod sa video vlog ng Lakay Tracker, di ba? Ang dami kong binayaran sa magpapagawa. Siyempre kailangan ko talagang bumawi upang sa ganon magkaroon tayo ng extra. Siyempre hindi lang naman ang truck ang binabayaran ko, meron din kaming bill sa bahay. Pero wala tayong magagawa kung ganito na yung sitwasyon. Siyempre yung government ng Manitoba, kasi nasa Manitoba na tayo, yung mga highway nila na nakikita, siyempre nakikita naman nila yan na talagang delikado. Yun, kahit na sana medyo taliwas sa ating kagustuhan kasi gusto natin makauwi na kasi ang lapit na nga, isang tipa na lang, nasa bahay na sana ako. Kaso nga lang guys, ano magagawa mo kung ganito naman, baka abutin tayo hanggang umaga, wala na. Ay nako. So ang problema rin pang isa rito guys, kaka-idle natin ng kaka-idle ito kasi nandito tayo sa kalagitnaan ng nandito tayo sa gitna ng highway. Dito tayo natenga o dito tayo huminto sa kalagitnaan ng highway kasama yung mga mga kapwa natin, mga truck driver, kotse. Siyempre may hangin pa, yung windshield, siyempre yung ihip ng hangin.
talaga malamig. Pero ang discarding ginawa ko, bakit kanyo? Ang hangin, alam nyo kung saan ang galing. Ito, ticket from Lucky Tracker kasi matagal na akong, siyempre truck driver tayo dito sa Canada, matagal na. Since 2018 nakuha ko ang driver's license ko. 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 years na rin akong truck driver. Pagka ganito na malakas ang hangin at na-stranded kayo, kung saan yung hangin, huwag kayo doon. So ang hangin nang gagaling dyan sa kabila, dito sa left side ko. So dapat dito kayo sa right side, kasi yung tama ng hangin, at least kahit paano yung tama ng hangin, pag tinamaan sila dyan, hindi basta didiretso sa inyo, at hindi basta, kumbaga 100% ng hangin na malamig, hindi basta-basta tatama sa truck ninyo. Yun ay kuha yung ibig ko sabihin. At upang siguro hindi masyadong mauga, ganun ang ginagawa ko. Kumbaga meron tayong truck dyan na andyan, dalawa yung truck niya kasi 3 linya ito. Dito may isa dyan, tapos may isa pa doon, 2 truck yung nakaharang dyan na ganun, na kumbaga sa panlaban natin sa hangin na nanggagaling dyan sa left side. At isa pang diskarte, kapag alam nyong huminto na ganito, huwag kayong hihinto sa mismong puwitan. Kung talagang close na ang road, close o hazard na, kasi nakita nyo naman, kung may apps kayo, makikita nyo naman yan sa mga nyo sa truck niyo, sa cellphone, kasi siyempre search nyo naman bawat province, makikita nyo kung ano yung mga bagay na nila sa kanilang karsada, makikita nyo kung road closure, ganyan. So katulad ng ginawa ko, nagpunta ako doon sa pinakapitan, sinikap kong pumunta rito sa harapan, kasi just in case kung ano man ang mangyari, ginabi at dumulas dyan sa bandarian, nagkaroon ng slide, hanggang doon lang yung doon lang yon, hindi ka naaabutin kasi nga nandito ka na sa harapan. Kung nandoon ka, eksakto, madulas doon, kasi siyempre mula dito hanggang doon sa may puwitan, marami ng sasakyan ang nakaharang doon. Kung magkaroon man ng problema, hanggang doon lang yung pile up, hindi rito, hindi na niya aabutin. Yun yung parang tips lang na ibibigay ko sa inyo. Pero siyempre guys, wala naman may kagustuhan na magkaroon sana ng mga ganyang mga pile up ng mga sasakyan, kasi siyempre delikado rin naman. Alam nyo naman yung sitwasyon dito sa Canada, hindi natin mapigilan yan, kasi minsan nangyayari talaga yan, kasi nga dahil nga sa weather condition dito. Pero ang sinasabi ko sa inyo is just a little tips. Hindi ko sinasabi na ganyan may mangyari, pero siyempre as person, gusto rin natin maging safety. Ang discarding ginawa ko, pwede nyo gawin. But anyway guys, ayan, inaabang-abangan ko pa lang, inaabang-abangan din namin lahat tayo rito. Andito yung mga iba nandiyan, makita nyo, buhayin natin. May ilaw ako dyan. Ayan, nasa harapan. Yun nabukas pa pala, kaya pa pala. Ako, na-stop na. Kala ko hindi na. Ayaw na tumaas. Alright. Delikado ito. Kaya mo muna yan kasi talaga na-frozen Ano? Yan. Ay, nag-idle ako guys. Gawa nga ng siyempre lumamig na But anyway guys, magantay ulit tayo ng update. Kung hindi man, hanggang bukas, dito na tayo matulog sa gitna ng highway. Kasama itong mga kasamahan nating mga truck driver, mga sasakyan. Alright, sabay cellphone ko. Alright guys, anong oras na ba? Oras ka na ba? Mag-alas 8 na. Ayan ang oras ng cellphone ko guys, 7:53 na ng gabi. Alas 8, kamo na lang. Wala, sarado pa rin. Ay, mga tropa, andyan pa rin sila. Ay, nako. Yan pa yung mga wala na. Ay, nandun pa. Wala. Bukas na siguro to guys. Kaya naman itutulog ko na. Tulog na ako. Paidlip
nag-idlip lang ako kasi siyempre tinitignan ko baka mamaya ay magbukas. Base pa naman dito sa sa website ng Manitoba. Sabi dito sa website ng Manitoba. Ano? Makita natin itong pula. Portislo Prairie yan. Basa natin. Ayan yung Portislo Prairie. Okay, all the way to Headingley. Ayan. Headingley yan. Wala. Tingga tayo hanggang umaga dito guys. Tulog na lang natin to. Pinatok na kami ng pulis. Wow! Alright guys, ayan. Nandun na yung pulis. Alright guys, ayan. Tara na. Nagulat ako dun sa gising ng pulis eh. Whew. Yan yung sarado guys, yan yung sarado, sinarado nila dyan. Ako pa yun na ako na tuloy, hindi ko alam kung saan tuloy. Okay guys, sa wakas, ayan. Nakalarga na rin tayo sa wakas. Tawagan ko nga pala sila misis pagka yung sigurado ng punta ng ano. Hindi naman yata didiretso dito yata. Nakaparking dun sa truck stop lang yata tayo pupunta guys ha. Truck stop lang yata. Sa truck stop lang yata tayo pupunta. Malaman natin dito sa Mandarito. Pulis oh. Sarado dun sa kabila. East. Okay guys. Diretso na tayo. Continue on Highway 1A. Stop andun eh. Baka hanggang dito lang muna tayo. Hindi muna tayo pinapatuloy guys. Baka hanggang dito lang muna tayo. Hindi tayo pinapatuloy. Ano?
May pang mga truck na naka-standby dito, stock dito. Ba yan? Babagal lang pala. Ay, yes, andito tayo mismo sa sentro ng Portage La Prairie Center, City Center. In 4 miles, keep left to Highway 1 East. Going to Turkent. In 4 miles, keep left to Highway 1 East. Kung makita guys, babayin ko nga muna sa dali. Check ko yung ilaw natin. Kaya pala, hindi ko makita. Oh. Kaya pala wala akong makita. Hmm. Ayan, malinis na. Malinis na, may ilaw na tayo. Kung hindi ko makakita, parang ang dilim ng ilaw ko. Sabi ko, yun pala, takpan. Much better. Parang hindi pa yata bukas guys Hindi pa nagbukas yung yung website eh. At kasi naminto ako dito sa gilid, meron ding sumunod sa akin dyan sa likuran ko. Meron din sumunod dito. Sarado pa yung website, oh, tignan nyo, pula pa rin eh. Okay, no, ito yun. Dito tayo sa Portage La Prairie, ito.
akong dumiretso. Gawa nga ng baka mamaya pagdating dun sa dulo eh, hihinto ka rin lang naman dun eh. Nakakapag-alala. Eh dito na lang muna siguro ako nang sa mawala yung pula. Yes! Oh God. Guys, good morning. Umaga na. 17 na. Patay na. Nag-pick up tayo dun sa DC A15 pag-deliver. Tapos ganito nangyari. Sarado pa rin. Sarado pa rin ng highway. Tanya ito ang dami na palang truck dun sa kabila. Ayan guys. Wala, tatabirin ulit ako dito. Sarado pa yan. Never pa magbubukas yan. Alas yan wala pa rin. Tayo. Ano? Ang haba-haba ng pila mula doon sa may Flying J kasi nandun yung barikada, no? Doon din sa kabila ganun din. Kita nyo. Hopefully makita nyo. Lamig. Alright. Abang lang ulit tayo rito sa website. Sinasabi sa website wala. Tayo guys. Patay. Wala. Kailang patuloy makakawin kung ganito lang lagi. Sa website. Ito natin. Ayun, Winnipeg. Basta yung pula pa rin yan. Ay, kala ko bukas. Ang tagal mo naman kasi, pinasabik mo ako eh. Ayan pa rin, pula pa rin. Nandito pa rin tayo sa Fortis La Prairie. Highway 1. From Highway 1, 13 to Fortis La Prairie. Close, blowing, drifting, swirling snow po. Ayan. Hanggang yan sa Headingley. Tayo, wala nang oras na. Alas 10 na, mga lude. Alas 10 na. Wow! Alright guys, parang unti-unti na nilang pinapausad pero sa website guys, sarado pa rin sa website ng Manitoba. Pero nagbumbog na yung mga truck. Alaman natin kung saan na naman nila tayo papahintuin. Mahaba-habang pila yan guys, mahaba-habang pila. Largay nyo, sige, go ahead. Mahaba-habang pila to mga ludi. Piko. Baka tagsa-10 lang muna tapos hinto, tapos diretso ulit. Okay lang, ang importante makausad na kasi malapit lang din naman na hanggang mula ngayon hanggang doon nga sinasabi ko sa inyo, mga sabihin na lang natin na 2 oras, pero kung abutin na 5 oras okay lang kasi araw pa naman maghapon ako dito na tumatakbo ng 50 km per hour sa ayos lang. Going to turn end. Tatrap na rin lang naman
naman Highway ito sa 1. yard eh. Ay, nagbukas na. Nagbukas na, napurusin kanina eh. Oh, bukas na itong akin yan, oh. O, kagabi, napurusin kagabi. May pulis dun eh, may pulis. Ayun, may pulis. Nag-ano yata, tag 10-10 lang muna, 10-10. Sabi siguro niya eh. 10-10. Pag nakatawid, nandyan yung flying J, nandyan yung barikada nila. Pag nakatawid ako dyan, sabihan ko na si Mrs. Ardias, ayan. Mayroon pa yatang na-shutdown na truck dyan. Hindi yata tumakbo, ah. Kung kailan naman bukas na ang highway, tsaka pa naman na shutdown. Oh, shutdown nga. Ayaw na tumakbo. Binuksan na nila, guys. Bukas na. Tuloy-tuloy na tayo. Ay, mga pulis, oh. Ito yun, guys, sinasabi kong barikada ng pulis dyan. Okay, okay. Ano pa rin sila. Mga pulis. Ayan yung sign dyan, guys. Ayun yung dalawang nakaganyan, nakaharang na yon. Yun yung ano. Nakita niya ako. Akala niya may sinasabi ako. Wala, wala. Ang ibig ko sabihin yung ano, yung harang nilang barikada dyan sa harapan. Alright. Let's go. Yeah! Ratratan na to. Okay. Yeah! Linis na sana doon sa bandaran, okay na. Pero ang website hindi pa rin hindi pa rin nila ina-update, pula pa rin, oh. Guys, kung nakakita natin, pula pa rin ang website. Let's roll. Yes! Hello. Nakalarga na kami. Alis na rin kami kung gusto mo. Opa, 50, isang oras pa to eh. Ano bang nakita mo sa website? Ano ba sabi? Bukas pa ba? O bukas na ba? O hindi pa? Basta pinalusot na kami. Bukas na. Okay, okay, okay. Alis na kami kasi kaso. Screenshot mo nga tayo, send mo sa akin. Alright, guys, Heading Lane. Yes! Dito na tayo sa Heading Lane. Finally. Ito yung scale pagpasok mo ng Winnipeg. All track report with light flashing. Sarado, sarado. Municipality of Heading Lane. Explore
Manitoba attraction. What's for the flying sky? Alright. Mga establishment. Ito, tapos na to. Malapit na magbukas ito eh. Finally guys, Headingley. Kalmado na yung hangin dito. Inaabot din ako ng inaabot ako ng 2 araw mahigit diyan sa sa load na yan, dala-dala natin mula nung A15, pinikap ko ng A15. Kahapon dapat nandito na ako, hindi lang nagka-aberya-aberya eh. So natingga tayo sa Balgone. Kasi sarado nga yung Balgone dahil nga rin dito sa hangin. Natingga tayo sa Portage La Prairie. Doon na tayo natulog kagabi sa sa gitna ng highway. Ginising na lang tayo ng mga pulis dahil pinadaan tayo, pinapasok tayo sa Portage La Prairie City. Guys, but anyway, maya andun na ako sa Turk Yard. Who's leaning on the Corvins to put my ass in a blender? Huh? Who? Some big dude, I don't know. Slightly the very same. And you might be beyond any benefit. Alright guys, dito na tayo sa Turk. Andito na rin sila Mrs. at Now. Matawag niya nga pati. Ay, sa wakas, Diyos ko, home time na, ang hapong nyo lakay uli. Naol. Mrs. Nakangiti si Mrs. eh. Kita niya siguro, tanatay, tani hapong yung lakayan, ay, mayat manan. Yes, ayan, drop ko lang itong aking itong aking trailer, tapos dali natin ng truck natin down, i-plug natin. So uwi na tayo. Antayin na lang natin kung kailan nila tayo i-plan ulit. Anyway, let's roll. Yes! Guys, putulin ko na ang video vlog natin dito. Dito na lang tayo. Until next time guys, love you all. Thank you for watching. Lakai Tracker.